Sa layong baryo ng mapulang lupa sa lalawigan ng Quezon, nababalutan ng katahimikan ang malalawak na palayan at taniman ng gulay. Sa umaga, ang manipis na hamog ay dahan-dahang gumugulong sa ibabaw ng lupa habang sumisilip ang araw mula sa likod ng kabundukan. Tahimik ang baryo, payapa at simple ang pamumuhay ng mga tao. Karamihan sa kanila ay magsasaka na umaasa lamang sa ani upang mabuhay. Kilala sa baryong iyon ang mag-asawang sina Ruben at Celia. Mababait silang tao ngunit kapos sa buhay. Maliit lamang ang kanilang lupang sinasaka at halos hindi sapat ang kinikita nila upang makaraos sa araw-araw. Sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama ay hindi sila nagkaroon ng anak. Iyon ang pinakamalaking lungkot na dinadala nila sa kanilang dibdib. Tuwing gabi, madalas maupo si Celia sa may bintana habang nakatanaw sa madilim na bukirin. Kung sana'y may anak tayo, mahina niyang sambit minsan habang pinagmamasdan ang buwan. Napabuntong hininga si Ruben at hinawakan ang kamay ng asawa. Darating din siguro ang biyayang hinihintay natin. Ngunit lumipas ang maraming taon at walang biyayang dumating. Isang gabi ng tag-ulan, malakas ang buhos ng ulan at halos liparin ng hangin ang bubong ng kanilang kubo. Napagdesisyonan ni Ruben na tingnan ang kanilang kalabaw sa kulungan upang matiyak na ligtas ito sa baha. Habang naglalakad siya sa maputik na daan, dala ang isang gasera, may narinig siyang kakaibang iyak mula sa masukal na bahagi ng kagubatan malapit sa bukirin. Hindi iyon tunog ng tao. Hindi rin iyon tunog ng hayop na karaniwan niyang naririnig. Huminto siya. Muling umalingaw-ngaw ang iyak. May halong lungkot at takot. Kahit kinakabahan ay sinundan niya ang tunog hanggang makarating siya sa ilalim ng malaking punong balete. Doon ay may nakita siyang kakaibang nilalang na nanginginig sa lamig. Isa itong batang may katawan ng tao ngunit ang mga paa nito ay tila paa ng kabayo. Makapal ang buhok nito at bahagyang nakausli ang hugis ng mukha na tila hindi ganap na tao. Napaatras si Ruben sa takot. Tikbalang, mahina niyang sambit. Ngunit nang makita niyang sugatan ang nilalang at tila wala namang masamang balak, unti-unting nawala ang kanyang takot. Ang bata ay umiiyak habang yakap ang sariling katawan. Naawa si Ruben. Kahit alam niyang delikado, hinubad niya ang kanyang kumot at ibinalot iyon sa nilalang. "Halika," sabi niya, "hindi kita pababayaan." Nang gabing iyon, dinala niya ang batang tikbalang sa kanilang bahay. Nagulat si Celia nang makita ang kakaibang nilalang. "Ano iyan?" nanginginig niyang tanong. "Isa siyang bata," sagot ni Ruben, "at kailangan niya ng tulong." Noong una ay natakot si Celia. Ngunit nang makita niyang mahina at sugatan ang nilalang, nanaig din ang kanyang awa. Pinainitan nila ito ng sabaw at nilinis ang sugat sa paa. Hindi marunong magsalita ang batang tikbalang, ngunit tila naiintindihan nito ang kanilang sinasabi.
Tahimik lamang itong nakatingin sa kanila habang unti-unting nawawala ang takot sa kanyang mga mata. Lumipas ang mga araw at nanatili ang nilalang sa kanilang tahanan. Napansin nilang mabilis itong matuto. Marunong itong sumunod sa utos. Marunong itong tumulong sa gawaing bahay. At higit sa lahat, napakalakas nito. Kahit bata pa lamang ay kaya nitong magbuhat ng sako ng palay na hirap buhatin ng ordinaryong tao. Tinawag nila itong Lando. Sa paglipas ng panahon ay itinuring nila itong tunay na anak. Hindi man ito ganap na tao ay natutuhan nila itong mahalin. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Nang minsang makita ng ilang taga-baryo si Lando habang tumutulong sa bukirin, mabilis na kumalat ang balita. May inaalaga ang tikbalang sina Ruben. Baka sumpa iyan. Mapapahamak ang baryo. Unti-unting nagsimulang matakot ang mga tao kina Ruben at Celia. May ilan pang umiwas sa kanilang mag-asawa. Ngunit hindi nagbago ang pagtingin nila kay Lando. Para sa kanila, isa lamang itong batang naghahanap ng pagmamahal. Habang lumalaki si Lando, ay lalo nitong ipinapakita ang kakaibang kakayahan. Kapag siya ang nag-aararo ng lupa, tila mas nagiging mataba ang bukirin. Kapag siya ang nagtatanim, mabilis tumubo ang mga pananim. Namangha si Ruben. Noong dumating siya rito, sabi niya minsan kay Celia, parang gumanda ang buhay natin. At totoo iyon. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naging masagana ang kanilang ani. Dumoble ang kanilang kita at hindi na sila gaanong naghihirap. Ngunit kasabay ng pag-unlad nila ay lalo ring lumalim ang inggit ng ibang tao sa baryo. Particular na galit sa kanila si Don Marcelo, ang pinakamayamang may-ari ng lupa sa lugar. Kilala itong sakim at mapang-abuso sa mahihirap na magsasaka. Matagal nang gusto ni Don Marcelo na bilhin ang lupa ni na Ruben, ngunit lagi siyang tinatanggihan. Isang araw, dumating ito sa kanilang bahay kasama ang 2 tauhan. Nakatayo si Lando noon sa tabi ng kulungan ng kalabaw habang may pasan na kahoy. Matagal siyang tinitigan ni Don Marcelo. Siya ba ang sinasabing tikbalang? Tanong nito. Tahimik lamang sina Ruben at Celia. Ngumisi si Don Marcelo. Kakaibang nilalang, hindi dapat iyan dito sa baryo. Wala siyang ginagawang masama, sagot ni Ruben. Hindi mo alam kung kailan lalabas ang tunay niyang anyo, malamig na sagot ng mayaman. Lumapit si Don Marcelo kay Lando. Kahit malaki na ang bata ay bakas pa rin sa mukha nito ang pagiging inosente. Kung gusto mo, sabi ni Don Marcelo, pwede kang magsilbi sa akin. Mas marami kang makakain sa bahay ko. Ngunit agad umiling si Lando at lumapit kina Ruben at Celia. Napangisi si Don Marcelo, ngunit halatang hindi natuwa. Mag-iingat kayo, sabi nito bago umalis. Hindi lahat ng nilalang ay dapat pagkatiwalaan. Pagkaalis ng mayaman, ay napansin ni Celia na tila natakot si Lando.
Noon lang niya nakitang nanginginig ang bata. Lumapit siya rito at hinaplos ang buhok nito. "Wala kang dapat ikatakot," sabi niya. "Dito ka ligtas." Ngunit sa gabi ring iyon, habang natutulog ang mag-asawa, tahimik na lumabas si Lando ng bahay. Naglakad ito patungo sa kagubatan. Sa ilalim ng parehong punong balete, kung saan siya natagpuan noon, may naghihintay na matandang tikbalang. Mas malaki ito at mas nakakatakot ang anyo. "Matagal ka nang nawawala," sabi ng matanda. Tahimik lamang si Lando. "Huwag mo kalimutan kung ano ka," muling sambit nito. "Hindi ka tao." Tumingin si Lando sa malayong bahagi ng bukirin kung saan naroroon ang bahay nina Ruben at Celia. Sa unang pagkakataon, tila may lungkot na namuo sa kanyang mga mata. "Pero sila ang pamilya ko," mahina niyang sagot. Tahimik na natawa ang matandang tikbalang. "Darating ang araw na pipili ka kung saan ka tunay na nabibilang." At matapos sabihin iyon ay dahan-dahang naglaho ang matandang nilalang sa dilim ng kagubatan. Naiwan si Lando na mag-isang nakatayo habang malakas na umiihip ang hangin sa paligid ng balete. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may malaking panganib na paparating sa kanilang buhay. Madaling araw pa lamang ay gising na si Ruben upang ihanda ang kalabaw para sa pag-aararo. Tahimik ang buong baryo at tanging huni lamang ng mga ibon ang maririnig mula sa mga puno. Ngunit sa loob ng kanilang maliit na kubo ay hindi mapakali si Celia. Napansin niyang wala sa higaan si Lando. "Aba, saan na naman nagpunta ang batang iyon?" Nag-aalalang tanong niya. Lumabas si Ruben at tinawag ang pangalan ng batang tikbalang. Makalipas ang ilang sandali ay nakita nilang naglalakad si Lando mula sa direksyon ng kagubatan. Basa ng hamog ang kanyang buhok at tila pagod ang kanyang mukha. "Saan ka nanggaling?" tanong ni Ruben. Tahimik lamang si Lando. Hindi pa rin ito gaanong marunong magsalita ng mahaba, ngunit naiintindihan na nito ang maraming bagay. Yumuko lamang ito at iniwas ang tingin. Naramdaman ni Ruben na may itinatago ang bata, ngunit hindi na niya iyon pinilit pang malaman. "Halika na," sabi niya. "Marami tayong gagawin sa bukirin." Mabilis namang sumunod si Lando. Habang nag-aararo sila sa palayan, ay napansin muli ni Ruben ang kakaibang lakas ng batang tikbalang. Kahit malalim ang putik, ay tila walang kahirap-hirap itong humihila sa araro kapag napapagod ang kalabaw. Sa loob lamang ng kalahating araw, ay natapos nila ang gawaing karaniwang inaabot ng 2 araw. Namangha ang ibang magsasaka. Hindi pang karaniwan ang batang iyan, bulong ng isa. "Baka gumagamit ng salamangka," sagot naman ng isa pa. Unti-unting lumalayo ang loob ng mga tao kay Lando. Kapag dumadaan ito sa baryo ay nagsasara ng bintana ang ilang bahay. Ang mga bata na may natatakot at nagtatago sa likod ng kanilang mga magulang. Kahit hindi lubos na naiintindihan ni Lando ang lahat, ay ramdam niya ang takot ng mga tao sa kanya.
at iyon ang unti-unting nagpapabigat sa kanyang dibdib. Isang tanghali habang nagpapahinga sina Ruben sa ilalim ng puno ng mangga, biglang dumating si Mang Isko, ang pinakamatandang magsasaka sa baryo. "Maaari ba tayong mag-usap?" Seryoso nitong tanong. Pinaupo siya ni Ruben. Tahimik munang tumingin si Mang Isko kay Lando bago nagsalita. "Ruben," sabi niya, "may mga bagay na hindi dapat dinadala sa baryo." "Wala namang ginagawang masama si Lando," sagot agad ni Celia. "Huwag kayong magbulag-bulagan," sagot ng matanda. "Tikbalang iyan, hindi tao." Nanahimik si Ruben. "May alamat tungkol sa mga tikbalang dito sa ating lugar," pagpapatuloy ni Mang Isko. "Kapag may isang tikbalang na nanirahan kasama ng tao, may kapalit iyong malas." "Ano bang malas ang sinasabi mo?" tanong ni Ruben. Napabuntong hininga ang matanda. "Noong kabataan ko, may magsasakang kumupkop din sa isang nilalang mula sa kagubatan. Noong unay masagana rin ang kanilang buhay. Ngunit nang tumagal, isa-isang namatay ang mga tao sa kanilang paligid." Napatitig si Celia kay Lando. Ngunit mabilis niyang inalis ang pag-alinlangan sa isip. "Hindi mangyayari iyon," sabi niya. "Mabuti si Lando." Umiling lamang si Mang Isko. Hindi lahat ng mabait ay ligtas. Pagkaalis ng matanda ay bumigat ang katahimikan sa pagitan nilang mag-asawa. Habang pauwi sila ng gabing iyon ay napansin nilang tila may sumusunod sa kanila sa gilid ng bukirin. Huminto si Ruben at itinaas ang dala niyang lampara. Ngunit walang tao. Tanging malalaking bakas lamang ng paa ang nakita nila sa maputik na lupa. Paa ng kabayo. Napatigil si Lando. Para bang kilala niya ang may-ari ng mga bakas na iyon. Mabilis siyang lumapit kina Ruben at Celia na tila pinoprotektahan ang dalawa. "Lando?" nagtatakang tanong ni Celia. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay noon ay may narinig silang malalim na halakhak mula sa dilim ng bukirin. Nagyelo sa takot ang mag-asawa. Maging si Lando ay tila kinabahan. Mabilis niya silang itinulak papasok ng bahay at isinara ang pinto. Sa labas ay muling umalingaw-ngaw ang mahiwagang tawa. Halos hindi nakatulog si Celia ng gabing iyon. Kinabukasan, kumalat agad sa baryo ang balita tungkol sa narinig nilang halakhak. Nagtipon-tipon ang mga tao sa gitna ng baryo upang pag-usapan ito. Simula nang dumating ang batang tikbalang na iyan, puro kababalaghan na ang nangyayari. Baka sinusundo na siya ng kanyang mga kalahi. Kailangan na siyang paalisin. Lalong nagalit ang mga tao. At tila hinihintay lamang iyon ni Don Marcelo. Tumayo ito sa harap ng mga magsasaka at nagsalita. "Kapag hinayaan natin ang nilalang na iyon dito, lahat tayo ay mapapahamak." "Ano ang gagawin natin?" tanong ng isang lalaki. Ngumiti si Don Marcelo.
Sunugin natin ang balete sa kagubatan. Doon nanggagaling ang mga tikbalang. Nagkatinginan ang mga tao. May ilan na natakot ngunit marami rin ang sumang-ayon. Hindi alam ni na Ruben at Celia ang planong iyon. Abala sila sa pag-ani ng gabing iyon nang mapansin nilang wala na naman si Lando. Mabilis na bumalik sa isip ni Ruben ang sinabi ng matandang tikbalang tungkol sa pagpili ng tunay na tahanan. Kinabahan siya. Samantala, nasa ilalim muli ng malaking balete si Lando. Naroon muli ang matandang tikbalang kasama ang dalawa pang malalaking nilalang. "Sumama ka na sa amin," sabi ng matanda. "Hindi ka kailanman matatanggap ng mga tao." Tahimik si Lando. "Papatayin ka rin nila balang araw." Napayuko ang batang tikbalang. "Hindi sila ganoon," mahina niyang sagot. Ngunit biglang nagliwanag ang malayong bahagi ng kagubatan. Kasunod noon ay sigawan ng mga tao. Dala-dala ang mga sulo, mabilis na lumapit ang mga taga-baryo sa balete. Nangunguna si Don Marcelo. "Sunugin ang puno," sigaw niya. Nagulat si Lando. Nakita niyang nagliyab ang tuyong damo sa paligid habang mabilis na kumalat ang apoy. Nagalit ang matatandang tikbalang. Umaling-aungaw ang kanilang malalakas na sigaw sa buong kagubatan. Nagsimulang umugong ang hangin. Nagtilian sa takot ang mga tao nang makita nilang gumagalaw ang malalaking anino sa dilim. Isa-isang nagsitakbo ang mga magsasaka. Ngunit nadapa si Don Marcelo sa ugat ng puno. Lumapit sa kanya ang isa sa mga tikbalang habang galit na galit ang mga mata nito. Halos hindi makagalaw sa takot ang mayamang lalaki. Ngunit bago pa siya maabot ng nilalang, ay mabilis na humarang si Lando. "Wag!" sigaw niya. Nagulat maging ang matatandang tikbalang. "Bakit mo ipinagtatanggol ang taong gustong pumatay sa atin?" Galit na tanong ng matanda. Huminga ng malalim si Lando. "Dahil ayoko maging halimaw." Tahimik na napatitig sa kanya ang mga nilalang. Sa unang pagkakataon ay tila nakita nilang mas nanaig sa batang tikbalang ang pusong natutong magmahal tulad ng tao. Ngunit habang nag-uusap sila ay biglang bumagsak ang isang malaking sanga ng nagliliyab na balete. Direktang patungo iyon kay Don Marcelo. Nagulat ang lahat. Ngunit walang pagdadalawang isip na tumalon si Lando upang itulak palayo ang lalaki. Malakas na bumagsak ang nagbabagang sanga sa kanyang likod. Umaling-aungaw ang sigaw ni Celia mula sa di kalayuan. Kadarating lamang nila ni Ruben sa kagubatan. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makitang nakahandusay si Lando sa lupa habang unti-unting nilalamon ng apoy ang paligid. At sa unang pagkakataon, nakita ng buong baryo na ang batang tikbalang na kanilang kinatatakutan ay handang magsakripisyo upang iligtas ang isang tao. Nagulantang ang buong baryo sa nasaksihan nila sa ilalim ng nagliliyab na balete. Ang batang tikbalang na matagal nilang kinatatakutan ang siyang sumagip kay Don Marcelo
mula sa tiyak na kamatayan. Nakabulagta si Lando sa lupa habang unti-unting kumakalat ang apoy sa paligid. Agad tumakbo sina Ruben at Celia papunta sa kanya. "Lando!" Umiiyak na sigaw ni Celia. Maingat nilang inangat ang batang tikbalang. May paso ito sa likod at hirap huminga dahil sa usok. Sa unang pagkakataon ay walang nagsalita laban sa kanya. Tahimik lamang na nakatingin ang mga tao habang nanginginig sa takot at hiya si Don Marcelo. Kung hindi dahil kay Lando ay malamang patay na siya. "Dalhin natin siya sa bahay," sigaw ni Ruben. Mabilis silang tumulong na buhatin si Lando pauwi. Kahit ang ilang magsasakang dati galit sa kanya ay napilitang tumulong. Habang naglalakad sila pabalik ng baryo, ay napansin ng marami ang kakaibang katahimikan ng gabi. Wala ang dating malalakas na halakhak mula sa kagubatan. Parang may nagbabantay lamang mula sa dilim. Pagdating sa bahay ay agad ginamot ni Celia ang paso ni Lando gamit ang mga halamang gamot. Nanginginig ang mga kamay ng babae habang pinupunasan ang sugat ng batang tikbalang. "Bakit mo ginawa iyon?" Umiiyak niyang tanong. Tahimik lamang si Lando. Maya-maya ay mahina itong nagsalita. "Dahil pamilya kayo." Napaluha si Celia. Ni hindi niya namalayang tuluyan na pala niyang itinuring na tunay na anak ang nilalang na minsang kinatakutan niya. Sa labas ng bahay ay nagtipon-tipon ang ilang taga-baryo. Hindi nila alam kung ano ang mararamdaman. May ilan pa ring natatakot. May ilan ding naaawa. Ngunit wala nang makapagsasabing masama si Lando matapos ang ginawa nito. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. Niligtas ng batang tikbalang si Don Marcelo. Nasunog siya dahil tinulungan niya ang tao. Baka hindi naman talaga siya masama. Unti-unting nabawasan ang galit ng mga tao. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Sa kabilang bahagi ng baryo ay galit na galit ang asawa ni Don Marcelo na si Doña Clara. "Hindi ako naniniwala," sigaw nito habang kausap ang asawa. "Paniguradong may masamang balak ang nilalang na iyon." Tahimik lamang si Don Marcelo. Mula nang mailigtas siya ni Lando ay hindi na siya mapakali. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang eksenang itinulak siya ng batang tikbalang palayo sa nagbabagang sanga. Hindi niya maintindihan kung bakit siya iniligtas nito. Matagal siyang nanahimik bago nagsalita. "Hindi ko alam," mahina niyang sagot. "Pero may utang ako sa batang iyon." Lalong nainis si Doña Clara. "Hindi mo ba nakikita? Niloloko lang kayo ng nilalang na iyan." Ngunit hindi na sumagot si Don Marcelo. Samantala, ilang araw ding hindi nakalabas si Lando dahil sa sugat nito. Sa mga panahong iyon ay mas lalo siyang napalapit kina Ruben at Celia. Tuwing gabi ay ikinukwento ni Ruben ang kanyang kabataan habang tahimik namang nakikinig si Lando. "Mahirap ang buhay namin noon," sabi ni Ruben.
habang nakatanaw sa bukirin. Pero kahit mahirap, natutuhan kong ang tunay na kayamanan ay iyong may taong nagmamahal sa iyo. Tahimik na napatingin si Lando sa kanya. Pwede bang maging tao? Tanong nito. Nagulat si Ruben. Bakit mo natanong? Para hindi na sila matakot. Napabuntong hininga si Ruben at marahang hinawakan ang balikat niya. Hindi na susukat sa anyo ang pagiging tao. Nanatiling tahimik si Lando, ngunit malalim na tumimo sa kanyang isip ang sinabi ni Ruben. Makalipas ang ilang linggo, ay gumaling din ang kanyang sugat. Muli siyang tumulong sa bukirin. At muling namangha ang mga tao sa kanyang kakaibang kakayahan. Kapag siya ang nagtatanim, tila mas mabilis sumibol ang mga palay. Kapag siya ang nagdidilig, mas nagiging luntian ang mga halaman. Dahil doon ay nagsimulang lumapit sa kanya ang ilang magsasaka upang humingi ng tulong. Isa na rito si Aling Rosa, isang byuda na halos walang maani sa kanyang maliit na lupa. Nakikiusap ako, sabi ng matanda kay Lando. Tulungan mo sana akong magbungkal kahit isang araw lang. Agad namang pumayag si Lando. Sa loob lamang ng maghapon ay natapos nila ang trabahong ilang linggo nang hindi magawa ng matanda. Labis ang tuwa ni Aling Rosa. Hindi ka halimaw, umiiyak niyang sabi. Isa kang biyaya. Unti-unting nagbago ang tingin ng ilang taga-baryo kay Lando. Ngunit habang lumalapit ang loob ng mga tao sa kanya, ay mas lalo namang nagiging mapanganib ang mga nangyayari sa kagubatan. Tuwing gabi ay may naririnig na namang malalakas na yabag sa paligid ng baryo. May mga magsasakang nagsasabing nakakita sila ng malalaking matang nagliliwanag sa dilim. May ilan ding hayop ang bigla na lamang nawawala. Nagsimulang matakot muli ang mga tao. Isang gabi, habang nagpapahinga sina Ruben matapos ang mahabang araw sa bukirin, biglang dumating si Mang Isko, na hingal. Ruben, sigaw nito. May nakita kaming tikbalang sa may ilog. Agad tumayo si Ruben. Napatingin siya kay Lando na tila biglang kinabahan. Hindi ako iyon, mabilis nitong sabi. At alam naming hindi ikaw, sagot ni Mang Isko. Mas malaki iyon at galit. Mabilis na nagtungo ang ilang lalaki sa ilog, dala ang mga sulo. Kasama sina Ruben at Lando. Pagdating nila roon ay nakita nilang wasak ang ilang tanim na gulay at may malalaking bakas ng paa sa putikan. Paa ng tikbalang. Ngunit hindi iyon ordinaryong bakas. Mas malaki iyon kaysa sa kay Lando. Biglang umihip ang malamig na hangin. At mula sa madilim na bahagi ng ilog ay may lumabas na malaking nilalang. Halos doble ito ng laki ni Lando. Namumula ang mga mata nito at puno ng galit ang mukha. Nagsigawan sa takot ang mga tao. Ngunit hindi gumalaw si Lando. Tahimik lamang siyang nakatingin sa nilalang. Unti-unting nagsalita ang malaking tikbalang.
Isinama ka namin upang maging pinuno, mababa nitong tinig. Ngunit pinili mo ang mga tao. Napaatras ang ilang magsasaka nang marinig nilang marunong magsalita ang nilalang. Hindi ko kayo kalaban, sagot ni Lando. Ngunit kalaban namin ang mga taong sumisira sa aming tahanan. Biglang sumagi sa isip ng lahat ang sinunog na balete. Galit na galit ang nilalang. Kung hindi ka sasama sa amin, sigaw nito, ituturing ka naming kaaway. Nanginginig ang mga tao sa likod ni Lando. Ngunit hindi umatras ang batang tikbalang. Hindi ko hahayaan na saktan ninyo sila. Nagngalit ang malaking nilalang. At sa isang iglap ay mabilis itong sumugod papunta sa baryo. Nagsigawan ang mga tao habang nagtakbuhan palayo. Ngunit agad humarang si Lando. Nagbanggaan ang dalawang tikbalang sa gitna ng maputik na ilog. Umalingaw-ngaw ang malalakas nilang sigaw sa buong gabi habang pilit pinipigilan ni Lando ang nagngangalit na nilalang. At sa unang pagkakataon, nakita ng baryo na may mas malaking panganib pa pala kaysa sa batang tikbalang na kanilang kinatatakutan noon. Malakas na umalingaw-ngaw sa buong baryo ang banggaan ng dalawang tikbalang sa gilid ng ilog. Nanginginig ang lupa sa lakas ng kanilang puwersa habang ang tubig ay nagwawala sa paligid. Takot na takot ang mga taga-baryo. Ang iba ay nagtago sa kanilang mga bahay habang ang ilan na may nagdasal na lamang sa takot. Ngunit hindi umaatras si Lando. Pilitan niyang pinipigilan ang malaking tikbalang na sumugod sa baryo. Umalis kayo rito, sigaw ni Ruben sa mga tao. Dalhin ninyo ang mga bata sa ligtas na lugar. Mabilis namang nagsitakbuhan ang mga tao. Samantala, nagngangalit sa galit ang malaking tikbalang. Pinagtatanggol mo pa rin sila, sigaw nito habang pilit itinutulak si Lando. Sinunog nila ang aming tahanan. Huwag mong idamay ang buong baryo, sagot ni Lando. Ngunit tila wala nang balak makinig ang nilalang. Mabilis nitong itinulak si Lando at bumunot ng malaking troso mula sa lupa. Sa isang malakas na hampas ay nabuwal ang ilang puno malapit sa ilog. Napasigaw ang mga tao. Kahit si Ruben ay napaatras sa takot. Hindi pa sila nakakakita ng tikbalang na ganoon kalakas. Lando! Sigaw ni Celia habang nanginginig. Mag-ingat ka. Muling tumayo si Lando kahit sugatan na ang kanyang balikat. Kita sa kanyang muka ang pagod ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Hindi kita hahayaang manakit, matigas niyang sabi. Biglang sumugod muli ang malaking tikbalang. Nagkabungguan silang muli sa maputik na pampang ng ilog. Tumalsik ang putik at tubig sa paligid habang pilit silang nagtutulakan. Ngunit kapansin-pansing mas malakas ang kalaban ni Lando. Unti-unti siyang natutulak paatras. Sa di kalayuan ay tahimik lamang na nanonood si Don Marcelo. Hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng batang tikbalang na handang ibuwis ang buhay para sa baryo. Hindi na ito dapat umabot pa, bulong niya sa sarili.
Bigla siyang tumingin sa kanyang mga tauhan. Kunin ninyo ang mga lubid at lambat sa bodega. Nagulat ang mga tauhan. Don Marcelo, delikado po iyon. Bilis. Mabilis silang tumakbo papunta sa bahay ng mayaman. Samantala, unti-unti nang nangihina si Lando. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang dibdib dahilan upang tumilapon siya sa mababaw na bahagi ng ilog. "Lando!" sigaw ni Celia. Tatayo pa sana siya ngunit mabilis siyang nilapitan ni Ruben upang pigilan. "Mapapahamak ka!" Ngunit bago pa makabangon si Lando, ay mabilis na sumugod ang malaking tikbalang patungo sa baryo. Diretso ito sa mga bahay. Nagsigawan ang mga tao. May mga bata umiiyak habang nagsisiksikan sa loob ng kapilya. Galit na galit ang nilalang. "Sunugin ninyo ang aming tahanan," sigaw nito. "Ngayon kayo naman ang mawawalan." Itinaas nito ang malaking troso upang wasakin ang unang bahay. Ngunit bago pa nito maihampas iyon ay biglang sumigaw si Lando. "Huwag!" Mabilis siyang tumalon at niyakap ang malaking tikbalang mula sa likod upang pigilan ito. Pareho silang bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon ay dumating sina Don Marcelo kasama ang ilang lalaki na may dalang makakapal na lambat at lubid. "Ngayon na!" sigaw ni Don Marcelo. Sabay-sabay nilang inihagis ang lambat sa malaking tikbalang. Nagwala ang nilalang habang pilit pinuputol ang mga lubid. Halos hindi ito mapigilan ng mga lalaki. Ngunit habang abala ang nilalang ay muling tumayo si Lando at tinulungan ang mga tao na itali ito. Nagngalit sa galit ang malaking tikbalang. "Pinili mo talaga sila," mabigat nitong sabi kay Lando. Tahimik lamang si Lando. Pagod na siya, ngunit matatag pa rin ang kanyang titig. "Hindi lahat ng tao ay masama," sagot niya. Sandaling natahimik ang malaking tikbalang. Ngunit maya-maya ay napabuntong hininga ito. "Hindi mo naiintindihan," mahina nitong sabi. "Unti-unti na kaming nawawala." Napatingin si Lando. Sinisira ng mga tao ang kagubatan. Pinuputol nila ang mga puno. Wala na kaming matirhan. Nanahimik ang lahat. Maging ang ilang magsasaka ay napayuko. Totoo ang sinabi ng nilalang. Sa nakaraang mga taon ay maraming bahagi ng kagubatan ang pinutol upang gawing bukirin. Unti-unting lumiit ang tirahan ng mga nilalang sa gubat. Huminga ng malalim si Don Marcelo. Noon lamang niya napagtantong may bahagi rin siya sa nangyayaring galit ng mga tikbalang. Marami sa kanyang tauhan ang walang habas na pumutol ng mga puno upang palawakin ang kanyang lupain. Tahimik na napatingin si Lando sa malaking tikbalang. "Ayaw kong may masaktan," sabi niya. "Pwede tayong mamuhay ng hindi nag-aaway." Ngunit umiling ang nilalang. "Huli na." Bigla nitong hinila ang lubid gamit ang napakalakas na puwersa hanggang mapatid iyon. Nagulat ang lahat. Mabilis na tumakbo palayo ang mga tao.
Ngunit hindi na muling sumugod ang tikbalang. Sa halip ay malungkot lamang itong tumingin kay Lando. Kapag tuluyang nawala ang kagubatan, sabi nito, kasama kaming mawawala. Pagkatapos sabihin iyon ay mabilis itong tumalon pabalik sa dilim ng kagubatan. Walang nagtangkang habulin ito. Naiwan ang buong baryo na tahimik. Tanging malalakas na paghinga lamang ni Lando ang maririnig habang nakaluhod sa lupa. Lumapit si Don Marcelo sa kanya. Sa unang pagkakataon ay wala nang yabang ang kanyang mukha. "Pasensya ka na," mahina niyang sabi. Nagulat sina Ruben at Celia. Hindi nila inaasahang maririnig iyon mula sa mayamang lalaki. "Ikaw ang iniligtas ko," dagdag ni Don Marcelo. "Pero ako pa ang nagtulak sa mga tao laban sa iyo." Tahimik lamang si Lando. Hindi niya alam kung paano sasagot. Ngunit lumapit si Celia at marahang hinawakan ang balikat ng bata. "Ang mahalaga," sabi niya, "wala nang nasaktan." Ngunit habang unti-unting bumabalik sa katahimikan ng baryo, ay may isang pares ng matang nagmamasid mula sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. Mas malaki, mas mabangis, at mas nakakatakot kaysa sa tikbalang na umatake sa baryo. Unti-unti itong ngumiti habang pinagmamasdan si Lando. At tila may mas malaking panganib na naghihintay sa kanilang lahat. Lumipas ang ilang araw matapos ang pag-atake sa baryo, ngunit hindi pa rin nawawala ang takot ng mga tao. Kahit bumalik na sa tahimik na pamumuhay ang karamihan, ramdam pa rin sa hangin ang kaba tuwing sumasapit ang gabi. Mas naging maingat ang mga magsasaka. Mas maaga silang umuuwi mula sa bukirin. At pagsapit ng dilim ay halos wala nang lumalabas ng bahay. Ngunit kakaiba ang napansin ng mga tao kay Lando. Mas lalo itong naging tahimik. Madalas itong mapatitig sa malayong bahagi ng kagubatan na tila may hinihintay. Isang gabi habang nakaupo sila nina Ruben sa may hagdan ng kubo, napansin ng matanda ang lungkot sa mukha ng batang tikbalang. "Ano bang iniisip mo?" tanong niya. Matagal bago sumagot si Lando. "May paparating pa," mahina niyang sabi. Napakunot noo si Ruben. "Anong ibig mong sabihin?" Tumingin si Lando sa madilim na kagubatan. "Hindi iyon ang pinakamalakas sa amin." Biglang bumigat ang pakiramdam ni Ruben. Naalala niya ang matang nasilayan niya sa kailaliman ng gubat noong gabing umatake ang malaking tikbalang. Mas mabigat, mas nakakatakot, at tila puno ng matinding galit. "Sino siya?" tanong ni Ruben. Tahimik si Lando. Maya-maya ay sumagot din ito. "Ang hari ng mga tikbalang." Nanlamig si Ruben. Noon lamang siya nakarinig ng ganoong nilalang. Matagal na siyang natutulog sa pinakaloob ng kagubatan, pagpapatuloy ni Lando. Ngunit nagagalit siya kapag sinisira ng tao ang aming lupain. Gigising ba siya? Dahan-dahang tumango si Lando. At kapag nagising siya, mahihirapan ng pigilan.
Hindi agad nakatulog si Ruben ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Lando. Samantala, sa malaking bahay ni Don Marcelo ay nagkaroon ng pagpupulong kasama ang ilang pinununo ng baryo. "Nakikita na ninyo ngayon ang panganib," sabi ng isang matandang lalaki. "Kailangan na nating gumawa ng paraan. Ano bang magagawa natin laban sa mga nilalang na iyon?" Sagot ng isa. Tahimik lamang si Don Marcelo habang nakaupo sa gitna. Mula nang iligtas siya ni Lando ay nagbago ang kanyang pagtingin. Ngunit alam niyang hindi pa rin ligtas ang baryo. "Kailangan nating ayusin ang kagubatan," sabi niya sa wakas. Nagulat ang mga tao. "Kung hindi natin sila titigilan," dagdag niya, "lalo lamang silang magagalit." Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. Tumayo si Carlos, isa sa pinakamalalaking tauhan ni Don Marcelo. "Bakit tayo matatakot sa mga halimaw?" galit nitong sabi. "Mas marami tayo." "Hindi mo nakita ang nakita namin," sagot ng isang magsasaka. Ngumisi si Carlos. "Kung gusto ninyo, ako mismo ang papatay sa mga tigbalang." Tahimik ang lahat. Hindi natuwa si Don Marcelo sa sinabi nito, ngunit hindi na siya nagsalita. Samantala, kinaumagahan ay nagtungo si Lando sa ilog upang mag-isa. Doon siya madalas mag-isip kapag magulo ang kanyang damdamin. Habang nakaupo siya sa isang malaking bato, ay may narinig siyang yabag mula sa likod. Paglingon niya ay nakita niya ang malaking tikbalang na nakalaban niya noon. Ngunit ngayon ay wala na itong galit sa mukha. "Bakit ka narito?" tanong ni Lando. Lumapit ang nilalang at tumingin sa umaagos na ilog. Gigising na siya, mahina nitong sabi. "Ang hari?" Tumango ito. Ramdam na namin ang kanyang galit. Nanahimik si Lando. "Hindi ko hahayaang sirain niya ang baryo." Biglang napatingin sa kanya ang malaking tikbalang. "Hindi mo siya kayang pigilan." "Susubukan ko." Napabuntong hininga ang nilalang. "Hindi mo pa rin naiintindihan," sabi nito. "Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagising." Nagulat si Lando. "Ako? Isa kang kakaibang tikbalang, may dugo kang hindi katulad ng iba." Napakunot noo si Lando. Mula pagkabata ay hindi niya alam kung sino talaga siya. Hindi niya maalala kung paano siya napunta sa ilalim ng balete. "May lihim tungkol sa iyo," dagdag ng nilalang, "at tanging ang hari lamang ang nakakaalam." Bago pa makapagtanong si Lando ay mabilis nang naglaho ang tikbalang sa masukal na bahagi ng kagubatan. Naiwan siyang mag-isang naguguluhan. Habang pauwi siya ay nadatnan niyang nagkakagulo ang baryo. May mga lalaking sugatan. May mga babaeng umiiyak. "Ano ang nangyari?" tanong agad ni Ruben nang makita siya. Lumapit si Mang Isko na duguan ang noo. "May umatake sa mga manggugubat ni Don Marcelo," hingal nitong sabi. Sa bandang hilagang gubat, nanlaki ang mata ni Lando. "Tikbalang?" Umiling si Mang Isko. "Higit pa roon.
Biglang dumating si Carlos kasama ang ilang lalaki. Galit na galit ito. "Hindi na tayo magpapatalo," sigaw niya. "Mamayang gabi, pupunta tayo sa kagubatan." "Carlos," saway ni Don Marcelo, "ayokong may manggulong muli." Ngunit hindi nakinig ang lalaki. "Kapag hindi natin sila inunahan, tayo ang mamamatay." Maraming lalaki ang sumang-ayon sa kanya. Nakita ni Lando ang takot at galit sa mukha ng mga tao. At alam niyang kapag nagtuloy-tuloy iyon ay mas lalala lamang ang lahat. Pagsapit ng gabi ay lihim na nagtipon sina Carlos at ang ilang armadong lalaki. May dala silang mga sulo, itak at sibat. Hindi sila napigilan ni Don Marcelo. "Ako na ang bahala," sabi ni Lando habang nakatingin sa kanila. "Anong gagawin mo?" nag-aalalang tanong ni Celia. "Pipigilan ko sila." Bago pa siya mapigilan, ay mabilis nang tumakbo si Lando patungo sa kagubatan. Mabilis niyang naabutan ang grupo ni Carlos sa may lumang bahagi ng gubat. "Bumalik na kayo," sabi niya. Ngunit ngumisi lamang si Carlos. "Kaya pala laging nakakatakas ang mga halimaw," malamig nitong sabi, "dahil kinakampihan mo sila. Kapag pumasok kayo roon, mapapahamak kayo." Tumabi ka. Ngunit hindi gumalaw si Lando. Nainis si Carlos. At kung hindi, tahimik lamang si Lando ngunit matatag ang kanyang titig. Sa galit ni Carlos ay agad niyang itinaas ang dala niyang sibat at biglang isinaksak iyon kay Lando. Nagulat ang lahat. Mabilis na tumulo ang dugo mula sa tagiliran ng batang tikbalang. Napaatras maging si Carlos nang makita ang kanyang nagawa. Ngunit bago pa sila makapagsalita, ay biglang umugong ang buong kagubatan. Malakas na hangin ang umihip. Nagsimulang manginig ang lupa. At mula sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan, ay unti-unting lumitaw ang napakalaking nilalang. Halos kasing taas ito ng puno ng mangga. Pula ang mga mata, mahahaba ang pangil, at balot ng matinding galit ang mukha. Unti-unting nanlaki ang mata ng lahat. Dahil sa wakas ay nagising na ang hari ng mga tikbalang. Nagyelong tila bato ang mga lalaki sa gitna ng kagubatan nang tuluyang lumitaw ang hari ng mga tikbalang. Halos walang makapagsalita. Ang ilan ay napaluhod sa matinding takot. Ang iba namay unti-unting umatras habang nanginginig ang kanilang mga kamay. Hindi pa sila nakakakita ng ganoong kalaking nilalang. Mistulang na buhay na bangungot ang anyo nito. Mahahaba ang buhok na tila gumagalaw sa hangin kahit walang ihip ng hangin. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang apoy sa dilim. At bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lupa. Napatingin ito kay Lando na sugatan at nakaluhod sa lupa. Tahimik muna itong tumitig. Pagkatapos ay ibinaling nito ang tingin sa mga tao. "Kayo na naman," malalim nitong tinig na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Napaatras sina Carlos. "Umalis na tayo,"
Sigaw ng isang lalaki. Ngunit huli na. Sa isang malakas na hampas ng kamay ng hari, ay nabuwal ang malaking puno sa kanilang likuran, dahilan upang mawalan sila ng daan palabas. Nagsigawan ang mga tao. Hindi na kayo natuto, galit na sabi ng hari. Paulit-ulit ninyong winawasak ang aming tahanan. Mabilis na tumayo si Lando kahit dumudugo ang tagiliran. Huwag mo silang saktan, sigaw niya. Unti-unting bumaling sa kanya ang hari. Sa unang pagkakataon ay tila nabawasan ng kaunti ang galit sa mga mata nito. Lando, mabigat nitong sabi, lumayo ka. Umiling si Lando. Hindi lahat ng tao ay masama. Ngunit dahil sa kanila ay nawawala kami. Biglang umaling-aungaw ang malakas na hangin sa paligid. Nagsimulang yumuko ang mga puno habang tila nagdidilim lalo ang kagubatan. Takot na takot ang mga tao. Si Carlos na dating matapang ay halos hindi makatingin sa nilalang. Ngunit sa kabila ng takot ay nagsalita pa rin siya. Kung gusto mo ng laban, nanginginig niyang sabi, hindi kami uurong. Nang marinig iyon ng hari ay bigla itong humalakhak. Isang malamig at nakakatakot na halakhak. Kayong mga tao, sabi nito, lagi ninyong iniisip na kaya ninyong kontrolin ang lahat. Bigla nitong itinapak ang paa sa lupa. Sa isang iglap ay bumuka ang bahagi ng kagubatan sa harap ni Carlos. Napahiyaw ang mga lalaki habang halos mahulog sa malalim na bitak sa lupa. Tumigil ka! Sigaw ni Lando. Mabilis siyang tumalon at hinila palayo si Carlos bago ito mahulog. Nagulat si Carlos. Kahit siya ang nanakit kay Lando, ay iniligtas pa rin siya nito. Bakit? Nanginginig niyang tanong. Ngunit hindi sumagot si Lando. Muli siyang humarap sa hari. Hindi ito ang tamang paraan. Galit na napatingin ang hari sa kanya. At ano ang alam mo? Sigaw nito. Pinalaki ka ng mga tao. Nanahimik si Lando. Tingnan mo ang sarili mo, dagdag ng hari. Nakalimutan mo na kung sino ka. Biglang umihip ang malakas na hangin sa paligid ni Lando. At sa unang pagkakataon ay nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Nanlaki ang mata ng mga tao. Unti-unting humaba ang kanyang buhok. Lumitaw ang maiitim na marka sa kanyang balat at lalong naging matalim ang kanyang mga mata. Napaatras si Celia na kararating lamang kasama sina Ruben at Don Marcelo. Lando, mahina niyang sambit. Kahit si Lando ay nagulat sa sarili niyang anyo. Hindi ka ordinaryong tikbalang, sabi ng hari. Ikaw ang anak ng dating pinuno ng aming lahi. Tahimik ang buong kagubatan. Parang tumigil ang lahat sa narinig. Ang iyong ama ang nagtangkang makipagkasundo sa mga tao noon, pagpapatuloy ng hari. Ngunit pinatay siya ng mga mangangahoy. Nanlaki ang mata ni Lando. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Bata ka pa noon, sabi ng hari, kaya itinago ka namin. Unti-unting napayuko si Lando.
Sa wakas ay nalaman niya ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan. Lumapit ng bahagya ang hari. "Sumama ka sa amin," sabi nito. "Ikaw ang dapat mamuno sa mga tikbalang." Tahimik lamang si Lando. Biglang bumalik sa isip niya ang lahat ng alaala kasama sina Ruben at Celia. Ang mga panahong tinuruan siyang magtanim. Ang mga gabing sabay silang kumakain. Ang pagmamahal na unang niyang naramdaman sa piling ng tao. Mabagal siyang umiling. Nagbago ang mukha ng hari. "Pinipili mo pa rin sila?" Huminga ng malalim si Lando. "Pinipili ko ang kapayapaan." Sa isang iglap ay nagngalit ang hari sa matinding galit. Walang kapayapaan sa pagitan ng tao at tikbalang. Bigla itong sumugod. Nagsigawan ang mga tao. Ngunit mabilis ding gumalaw si Lando. Nagbanggaan silang dalawa sa gitna ng kagubatan na parang dalawang naglalakihang anino sa dilim. Nabali ang mga puno sa lakas ng kanilang banggaan. Pilitan silang nagtutulakan habang nanginginig ang lupa sa paligid. "Lando!" sigaw ni Celia habang umiiyak. Ngunit hindi siya makalapit. Masyadong mapanganib. Samantala, habang abala ang hari kay Lando, ay napansin ni Don Marcelo ang malaking punong balete sa likod ng nilalang. Naalala niya ang sinabi noon ni Mang Isko. Doon konektado ang lakas nila. Napatingin siya sa mga lalaki. "Kunin ninyo ang mga palakol." Nagulat si Ruben. "Anong binabalak mo? Kapag naputol ang punong iyon, baka humina siya." Ngunit mabilis na umiling si Lando habang nakikipaglaban. "Huwag!" sigaw niya. "Mas lalalala." Ngunit hindi na nakinig ang ilang lalaki. Sa takot at desperasyon, ay mabilis silang tumakbo patungo sa napakalaking balete. At sa unang hampas ng palakol sa puno, ay biglang umaling-aungaw ang napakalakas na sigaw ng hari ng mga tikbalang. Sigaw na puno ng sakit at matinding galit. Umalingaungaw sa buong kagubatan ang nakakabinging sigaw ng hari ng mga tikbalang matapos tumama ang unang palakol sa matandang balete. Biglang lumakas ang hangin. Nayanig ang lupa. At tila nagdilim ang buong paligid kahit malapit nang sumikat ang buwan. Napaatras sa takot ang mga lalaking may hawak ng palakol. Ngunit huli na. Mula sa katawan ng balete ay unti-unting lumabas ang maitim na usok na tila buhay. Gumapang iyon sa lupa na parang mga ahas na naghahanap ng mabibiktima. Ano iyon? Sigaw ng isang lalaki. Ngunit walang makasagot. Maging si Lando ay nagulat. Naramdaman niyang may kakaibang lakas na lumalabas mula sa puno. Mas matanda, mas mabigat, at mas mapanganib kaysa sa hari ng mga tikbalang. "Tumigil kayo!" sigaw ni Lando. "Huwag ninyong puputulin ang puno." Ngunit hindi na nakinig ang mga tao. Sa takot ay muli nilang hinampas ang balete. Kasabay noon ay biglang nagliyab ang mga ugat ng puno na tila may apoy sa ilalim ng lupa.
Nagsigawan ang mga tao habang mabilis silang umatras. Napatingin ang hari ng mga tikbalang sa balete at sa unang pagkakataon ay nakita ni Lando ang takot sa mukha nito. Huli na, mahina nitong sabi. Biglang umugong ang buong kagubatan. Isa-isang nagsimagsakan ang mga ibon mula sa himpapawid. Nagwala ang mga hayop sa paligid at mula sa kailaliman ng balete ay may mabagal na boses na umalingaw-ngaw. Matagal akong naghihintay. Nanginig ang buong katawan ng mga tao. Maging si Don Marcelo ay napaatras. Aanong nilalang iyon? Nanginginig niyang tanong. Walang sumagot. Unti-unting nabiyak ang malaking puno. At mula roon ay lumitaw ang napakalaking anino. Mas matangkad pa ito kaysa sa hari ng mga tikbalang. Ang katawan nito ay tila gawa sa usok at ugat ng puno. Ang mga mata nito ay kulay abo na parang abo ng nasusunog na kahoy. Napahinto maging ang hari ng mga tikbalang. Ang bantay, mahina nitong sambit. Napatingin si Lando. Bantay? Tahimik na napatingin ang hari sa malaking nilalang. Siya ang pinakamatandang nilalang ng kagubatan, sabi nito. Mas nauna pa siya sa aming mga tikbalang. Unti-unting tumingin ang nilalang sa mga tao. At bawat madapuan ng kanyang tingin ay tila nawawalan ng lakas. Kayo ang sumira sa katahimikan, mabagal nitong sabi. Lumuhod sa takot ang ilang lalaki. Patawad po, sigaw ng isa. Ngunit hindi gumalaw ang nilalang. Maraming taon akong natulog, sabi nito. Ngunit paulit-ulit ninyong winasak ang kagubatan. Biglang gumalaw ang mahahabang ugat mula sa lupa at mabilis na pumulupot sa mga puno sa paligid. Nagsigawan ang mga tao. Tumakbo kayo, sigaw ni Ruben. Nagkagulo ang lahat habang pilit tumatakas palabas ng kagubatan. Ngunit may ilang lalaking nahuli ng mga ugat at hindi makaalis. Tulungan ninyo kami. Mabilis na tumakbo si Lando upang iligtas ang mga ito. Pinutol niya ang mga ugat gamit ang malaking bato at pilit hinila palayo ang mga tao. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ay biglang nagsalita ang bantay. Bakit mo sila pinoprotektahan? Huminto si Lando. Dahan-dahang humarap sa kanya ang napakalaking nilalang. Dugo ng kagubatan ang dumadaloy sa iyo, sabi nito. Ngunit puso ng tao ang pinili mo. Tahimik si Lando. Kahit kailan, dagdag ng nilalang, hindi magkakaroon ng kapayapaan hanggat may tao rito. Hindi totoo iyon, sagot ni Lando. Biglang tumawa ang bantay. Mabigat at malamig ang tunog ng kanyang halakhak. Hindi mo alam ang kasaysayan. Unti-unting nagliwanag ang mga mata ng nilalang. At biglang may mga larawan na lumitaw sa paligid ni Lando. Parang panaginip. Nakita niya ang dating kagubatan. Malawak, tahimik, at masagana.
Pagkatapos ay dumating ang mga tao. Nagputulan ng mga puno, nangaso ng mga hayop, at sinunog ang bahagi ng gubat upang gawing sakahan. Kasunod noon ay nakita niya ang ama niyang tikbalang. Nakikipag-usap ito sa ilang tao. Sinusubukan nitong makipagkasundo. Ngunit biglang dumating ang ibang mangangahoy at walang habas itong pinana. Nanlaki ang mata ni Lando. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa dibdib. At iyon ang ginawa ng tao, sabi ng bantay. Paulit-ulit silang sumisira. Unti-unting napayuko si Lando. Nakita ni Ruben ang pagbabago sa mukha niya. Lando. Nag-aalalang tawag niya. Mabagal na tumingin si Lando sa mga tao sa paligid. Takot ang makikita sa kanilang mga mata. Ngunit naalala rin niya ang kabutihang ipinakita sa kanya ni na Ruben at Celia. Ang pagmamahal, ang pagtanggap, at ang tahanang ibinigay nila sa kanya. Muli siyang humarap sa bantay. May masasama, sabi niya, pero may mabubuti rin. Nanahimik ang nilalang. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Biglang umihip ang malakas na hangin sa buong kagubatan. Tila pinag-iisipan ng bantay ang kanyang sinabi. Ngunit bago pa ito makapagsalita, ay biglang may sumigaw mula sa likuran. Si Carlos. Sa takot at galit ay hinablot nito ang isang sulo at inihagis diretso sa katawan ng bantay. Halimaw ka, sigaw niya. Nagliyab ang bahagi ng usok at ugat ng nilalang. At sa isang iglap ay nagbago ang mukha ng bantay. Nawala ang katahimikan nito. Napuno iyon ng matinding galit. Mga hangal na tao, umaling-awngaw nitong sigaw. Biglang gumalaw ang buong kagubatan. Nagbitakan ang lupa. Nagbagsakan ang mga puno. At mabilis na gumapang ang malalaking ugat papunta sa baryo. Nanlaki ang mata ni Lando. Dahil alam niyang kapag hindi niya napigilan ang bantay, tuluyan nang mawawasak ang kanilang tahanan. Naggagulo ang buong kagubatan matapos magalit ang bantay. Ang malalaking ugat mula sa ilalim ng lupa ay mabilis na gumapang patungo sa baryo na parang mga buhay na ahas. Nagsigawan sa takot ang mga tao. Tumakbo kayo. Ilabas ninyo ang mga bata. Papunta na rito ang mga ugat. Mabilis na nagtakbuhan ang mga taga-baryo habang nanginginig ang lupa sa lakas ng galit ng nilalang. Mula sa gitna ng kagubatan ay maririnig ang mabigat na sigaw ng bantay. Wala nang matitira. Napatingin si Lando sa baryong kanyang kinalakihan. Ang maliit na kubo ni na Ruben at Celia. Ang mga palayang matagal niyang inalagaan. Ang mga taong minsang natakot sa kanya, ngunit kalaunan ay natutong tanggapin siya. Hindi niya kayang hayaang mawala ang lahat ng iyon. Mabilis siyang tumayo at humarap sa bantay. Huwag mong idamay ang inosente, sigaw niya. Ngunit nagngangalit na ang nilalang. Lahat ng tao ay may kasalanan. Biglang sumugod ang napakalaking ugat patungo kina Ruben at Celia.
Nanlaki ang mata ni Lando. Mabilis siyang tumalon at hinarang ang ugat gamit ang sariling katawan. Malakas siyang tumilapon sa lupa. "Lando!" Umiiyak na sigaw ni Celia. Pilitan siyang bumangon kahit sugatan na ang kanyang likod at tagiliran. Samantala, mabilis na kumalat ang pagkawasak sa paligid ng baryo. May mga bahay na nabubuwal. May mga puno ng niyog na natutumba. At ang mga hayop ay nagtatakbuhan sa takot. Nagtipon-tipon ang mga tao sa gitna ng baryo habang umiiyak ang mga bata. "Anong gagawin natin?" Nanginginig na tanong ng isang matanda. Tahimik lamang si Don Marcelo habang nakatingin sa kagubatan. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya ay naramdaman niyang wala siyang kapangyarihan laban sa nangyayari. Lumapit sa kanya si Ruben. "Kailangan nating tulungan si Lando." Napayuko si Don Marcelo. "Kasalanan ko ito," mahina niyang sabi. "Kung hindi dahil sa pagputol namin ng mga puno, hindi ito oras para magsisihan," sagot ni Ruben. "Kung gusto nating mabuhay, kailangan nating magkaisa." Napatingin si Don Marcelo sa mga tao. Takot na takot ang lahat. At noon niya napagtanto na hindi kayamanan o lupa ang pinakamahalaga, kundi ang buhay ng mga taong nasa paligid niya. Mabilis siyang tumayo. "Makinig kayong lahat," sigaw niya. "Tulungan natin si Lando." Nagulat ang mga tao. Ngunit nakita nila ang sinseridad sa mukha ng mayaman. "Paano natin lalabanan ang nilalang na iyon?" tanong ni Mang Isko. Tahimik sandali si Don Marcelo bago sumagot. "Hindi tayo lalaban," sabi niya. "Aayusin natin ang pagkakamali natin." Samantala, sa gitna ng kagubatan, ay patuloy na pinipigilan ni Lando ang bantay. Ngunit kapansin-pansing humihina na siya. Sa bawat hampas ng mga ugat ay lalo siyang nasusugatan. "Tumigil ka na," sigaw ng bantay. "Hindi ka nila tunay na kauri." Huminga ng mabigat si Lando. "Hindi man nila ako kadugo," sagot niya. "Pamilya ko sila." Biglang tumahimik ang paligid. Maging ang hari ng mga tikbalang ay napatingin kay Lando. Sa unang pagkakataon ay tila may paggalang itong naramdaman para sa batang tikbalang. Ngunit hindi pa rin nawawala ang galit ng bantay. "Kapag nanatili ang tao rito," sabi nito, "mauulit lamang ang nakaraan." Mabagal na lumapit si Lando. "Kung gayon," sabi niya, "turuan natin silang magbago." Napakunot noo ang nilalang. Samantala, mabilis na nagtungo sina Don Marcelo at ang mga taga-baryo sa gilid ng kagubatan. Bitbit nila ang mga bagong punla ng puno. Nagulat si Lando. Maging ang bantay ay tila napahinto. Lumapit si Don Marcelo habang hawak ang isang maliit na punla. "Hindi namin mababawi ang lahat ng nasira namin," sabi niya habang nakayuko. "Pero magsisimula kami ngayon." Tahimik ang buong paligid. Isa-isang lumuhod ang mga tao. May mga matandang umiiyak. May mga batang yakap ang kanilang mga magulang.
"Patawad," sabi ni Mang Isko. "Patawad," ulit ng iba. Unti-unting humina ang paggagalaw ng mga ugat. Tahimik na pinagmasdan sila ng bantay. Pagkatapos ay bumaling ito kay Lando. "Naniniwala ka bang kaya nilang magbago?" Tumingin si Lando sa mga tao. Naalala niya ang dating takot nila sa kanya. Ngunit naalala rin niya kung paano sila natutong tumanggap. Dahan-dahan siyang tumango. Matagal na natahimik ang bantay. Pagkatapos ay unti-unti nitong ibinaba ang malaking kamay nito sa lupa. Huminto ang pagyanig ng kagubatan. Humina ang hangin. At dahan-dahang umatras ang mga ugat mula sa baryo. Napaluha sa tuwa si Celia. Tumigil na. Tahimik na lumapit ang hari ng mga tikbalang kay Lando. "Mukhang mas malakas nga ang puso mo kaysa sa galit," sabi nito. Bahagyang ngumiti si Lando kahit pagod na pagod. Ngunit biglang napansin ni Ruben na unti-unting naglalaho ang katawan ng bantay. Parang usok na tinatangay ng hangin. Nagulat si Lando. Anong nangyayari? Mahina ang naging tinig ng nilalang. "Matagal na akong nabubuhay dahil sa lakas ng kagubatan," sabi nito. Ngunit mahina na ang gubat. Nanahimik ang lahat. "Kung nais ninyong mabuhay ang lugar na ito," dagdag nito, "alagaan ninyo ang kalikasan." Unti-unting napapikit ang nilalang. "At ikaw, Lando," napatingin ang batang tikbalang. "Ikaw ang magiging tulay ng tao at kagubatan." Pagkatapos sabihin iyon ay tuluyan nang naglaho ang bantay sa malamig na hangin ng gabi. Tahimik ang buong paligid. Wala nang galit. Wala nang sigawan. Tanging ihip lamang ng hangin sa mga puno ang maririnig. Ngunit habang iniisip ng lahat na tapos na ang panganib, ay biglang bumagsak si Lando sa lupa. Nanlaki ang mata ni na Ruben at Celia. Dahil sa dami ng sugat at pagod, nawalan na ng malay ang batang tikbalang. Nataranta ang buong baryo nang mawalan ng malay si Lando matapos maglaho ang bantay. "Lando!" Umiiyak na sigaw ni Celia habang mabilis na lumuhod sa tabi niya. Halos hindi na gumagalaw ang batang tikbalang. Punong-puno ng sugat ang kanyang katawan at mabigat ang kanyang paghinga. Mabilis siyang binuhat ni na Ruben at Don Marcelo papunta sa kanilang kubo. Tahimik na sumunod ang mga taga-baryo. Wala na ang dating takot sa kanilang mga mukha. Ang naroon ngayon ay pag-aalala. Pagdating sa bahay ay agad nilinis ni Celia ang mga sugat ni Lando gamit ang mga halamang gamot habang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Hindi siya pwedeng mawala," mahina niyang sabi habang pinipigilan ang pagluha. Tahimik lamang si Ruben, ngunit halata sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Sa labas ng bahay ay naghihintay ang mga taga-baryo. Maging si Carlos ay nakaupo lamang sa gilid habang nakayuko. Hindi siya mapakali mula nang makita niyang ilang beses siyang iniligtas ni Lando kahit siya ang nanakit dito.
Lumapit si Don Marcelo sa kanya. May gusto ka bang sabihin? Malamig nitong tanong. Matagal na natahimik si Carlos bago nagsalita. Kasalanan ko ito, mahina niya sabi. Kung hindi ko siya sinaksak. Napapikit si Don Marcelo. Hindi lang ikaw ang may kasalanan, sagot niya. Lahat tayo. Samantala, sa loob ng kubo ay nananatiling walang malay si Lando. Maya-maya ay napansin ni Celia na tila lumalamig ang kanyang katawan. Ruben, nanginginig niyang tawag. Agad lumapit ang lalaki at hinawakan ang kamay ni Lando. Nanlumo siya. Ramdam niyang unti-unting nanghihina ang buhay ng batang tikbalang. Biglang umihip ang malamig na hangin mula sa bintana. Kasabay noon ay may marahang yabag mula sa labas ng bahay. Napatingin si Ruben. Sa ilalim ng puno malapit sa kubo ay nakatayo ang hari ng mga tikbalang. Tahimik lamang ito. Wala na ang dating matinding galit sa mukha nito. Mabagal na lumabas si Ruben. Nakita iyon ng mga tao at agad silang natakot. Tikbalang, sigaw ng isa. Ngunit itinaas ni Ruben ang kamay. Huwag kayong gagalaw. Tahimik na lumapit ang hari. Malapit nang mawala si Lando, sabi nito. Nanginig si Celia. May paraan pa ba? Umiiyak niyang tanong. Tahimik sandali ang hari bago tumango. Ngunit mabigat ang kapalit. Tahimik ang lahat. Kailangang maibalik ang lakas ng kagubatan, sabi nito. Dahil konektado roon ang buhay niya. Napakunot noo si Don Marcelo. Paano? May matandang bukal sa gitna ng kagubatan, sagot ng hari. Kapag muling nabuhay iyon, mabubuhay rin ang lupa at si Lando. Kung ganoon, pumunta tayo roon, mabilis na sabi ni Ruben. Ngunit umiling ang hari. Hindi madali. Tahimik itong tumingin sa mga tao. Ang bukal ay matagal nang natuyo dahil sa kasakiman ng tao. At para bumalik ang lakas nito, kailangang may kusang magsakripisyo. Natahimik ang lahat. Anong sakripisyo? Tanong ni Mang Isko. Ang taong magsasauli ng buhay sa bukal, sagot ng hari, ay maaaring hindi na makabalik. Nanlamig ang mga tao. Walang makapagsalita. Maya-maya ay biglang tumayo si Don Marcelo. Ako ang sasama. Nagulat ang lahat. Maging si Ruben ay napatingin sa kanya. Don Marcelo, marami akong kasalanan, putol nito. Marami akong pinaputol na puno. Marami akong sinirang bahagi ng kagubatan. Tahimik siyang napatingin kay Lando sa loob ng kubo. At ilang beses akong iniligtas ng batang iyon. Napaluha si Celia. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi niya. Ngunit ngumiti lamang ng bahagya si Don Marcelo. Ngayon ko lang naiintindihan kung ano ang tunay na mahalaga. Kinabukasan bago sumikat ang araw, ay nagtungo sila sa kailaliman ng kagubatan. Kasama ni Ruben, Don Marcelo,
at hari ng mga tikbalang ang ilang matatandang taga-baryo. Tahimik ang buong paligid habang naglalakad sila sa makitid na daan. Makalipas ang mahabang oras ay narating nila ang isang lumang lugar na natatakpan ng malalaking ugat at lumot. Sa gitna nito ay may tuyong bukal. Bitak-bitak ang lupa sa paligid. Dati itong pinagmumulan ng buhay sa buong kagubatan, sabi ng hari. Mabagal na lumapit si Don Marcelo sa tuyong bukal. Ano ang kailangan kong gawin? Tahimik ang hari bago sumagot. Taos-pusong pagsisisi. Napapikit si Don Marcelo. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, ay naalala niya ang lahat ng maling nagawa niya. Ang mga lupang inangkin niya, ang mga manggagawang kanyang pinahirapan, at ang kagubatang kanyang sinira dahil sa kasakiman. Unti-unti siyang lumuhod sa tabi ng tuyong bukal. Patawad, mahina niyang sabi. Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya ay tumulo ang isang patak ng tubig mula sa gitna ng tuyong bato. Nanlaki ang mata ng mga tao. Muling nagsalita si Don Marcelo habang lumuluha. Kung kinakailangan, handa akong ibigay ang lahat para maitama ang mga pagkakamali ko. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Mula sa ilalim ng lupa ay unti-unting lumabas ang malinaw na tubig. Nagsimulang umagos ang bukal. Kasabay noon ay umihip ang malamig ngunit payapang hangin sa buong kagubatan. Unti-unting naging luntian muli ang mga tuyong halaman sa paligid. Napangiti ang hari ng mga tikbalang. Bumabalik na ang buhay ng kagubatan. Ngunit habang lumalakas ang agos ng tubig, ay napansin ni Ruben na unti-unting nanghihina si Don Marcelo. Don Marcelo. Ngumiti lamang ang lalaki. Okay lang ako. Ngunit bigla itong bumagsak sa lupa. Mabilis silang lumapit sa kanya. Mahina na ang kanyang paghinga. Napatingin siya kay Ruben. Pakiusap, mahina niyang sabi. Ingatan ninyo ang baryo. At bago pa makasagot si Ruben, ay napapikit na si Don Marcelo. Tahimik ang buong kagubatan. Walang nagsalita. Unti-unting napaluha ang mga taong naroon. Dahil ang lalaking minsang kinatakutan at kinamuhian ng baryo ay nag-alay ng sariling buhay upang iligtas ang kagubatan. At si Lando. Tahimik na bumalik sa baryo sina Ruben at ang mga kasama habang dala ang katawan ni Don Marcelo. Wala ni isa mang nagsasalita habang naglalakad sila palabas ng kagubatan. Sa unang pagkakataon ay tila nagkaisa ang buong baryo sa iisang lungkot. Pagdating nila sa bahay ni Ruben ay agad nilang tiningnan si Lando. Tahimik na napaluha si Celia. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi ng pag-aalala, ay maayos na ang paghinga ng batang tikbalang. Unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Buhay siya. Umiiyak na sambit ni Celia. Napapikit si Ruben sa sobrang pasasalamat.
Habang sumisikat ang araw ay tila nagbago rin ang buong paligid ng baryo. Mas malamig ang simoy ng hangin. Mas maliwanag ang sikat ng araw. At ang dating tuyot na bahagi ng kagubatan ay muling nagiging luntian. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa sakripisyo ni Don Marcelo. Maraming taga-baryo ang hindi makapaniwala. Ang lalaking dating sakim at mapang-api ay nagbuwis ng sariling buhay upang maitama ang kanyang pagkakamali. At dahil doon ay muling nabuhay ang kagubatan. Ilang oras pa ang lumipas bago tuluyang nagising si Lando. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Agad siyang niyakap ni Celia habang umiiyak. "Salamat at gising ka na." Nagulat si Lando. "Ano pong nangyari?" Tahimik na napayuko si Ruben. "May nagsakripisyo para iligtas ka." Unti-unting nalaman ni Lando ang lahat. Ang pagpunta nila sa bukal, ang pagbabalik ng buhay ng kagubatan, at ang pagkamatay ni Don Marcelo. Matagal siyang natahimik. Hindi niya akalaing ang lalaking minsang gustong magpaalis sa kanya ang siyang magliligtas sa kanyang buhay. Kinagabihan ay nagtipon-tipon ang buong baryo upang magbigay galang kay Don Marcelo. Tahimik lamang ang lahat habang nakasindi ang mga ilawan sa gitna ng plaza. Lumapit si Carlos sa harap ng mga tao. Punong-puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. "Marami akong maling ginawa," sabi niya habang nakayuko. "At isa si Lando sa mga sinaktan ko." Tahimik na nakikinig ang mga tao. "Pero ilang beses niya pa rin akong iniligtas." Unti-unti siyang napaluha. "Kung kaya niya tayong patawarin, sana matuto rin tayong magbago." Tahimik na lumapit si Lando kay Carlos. At sa harap ng buong baryo ay marahan niyang inilagay ang kamay sa balikat nito. "Tapos na iyon," sabi niya. Napaiyak si Carlos. Unti-unting nagbago ang baryo matapos ang lahat ng nangyari. Nagkaisa ang mga tao upang muling alagaan ang kagubatan. Bawat pamilya ay nagtanim ng mga bagong puno. Hindi na sila basta-basta pumuputol ng kahoy. At natutuhan nilang respetuhin ang kalikasan na matagal nilang binaliwala. Mas naging masagana rin ang kanilang ani. Mas naging malinaw ang ilog. Mas naging mataba ang lupa. At tila muling nabuhay ang buong paligid. Samantala, nanatili si Lando kina Ruben at Celia. Ngunit ngayon ay hindi na siya tinitingnan bilang halimaw, kundi bilang tagapagtanggol ng baryo. Unti-unti ring naging malapit sa kanya ang mga bata. Dati-rati ay takot silang lumapit. Ngayon ay sabay-sabay silang tumatakbo papunta sa bukirin tuwing umaga upang tulungan siya. Madalas silang magtawanan habang nagtatanim ng palay. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay naramdaman ni Lando na tunay siyang kabilang. Isang gabi habang tahimik siyang nakaupo sa gilid ng bukirin, ay muling lumitaw ang hari ng mga tikbalang. Ngunit wala na ang dating galit sa mukha nito. Tahimik itong tumabi kay Lando habang nakatanaw sa buwan. Nagbago ang baryo,
sabi ng hari. Dahan-dahang tumango si Lando. Nagbabago rin pala ang tao. Tahimik na napangiti ng bahagya ang hari. Marahil tama ka. Umihip ang malamig na hangin mula sa kagubatan. Hindi mo ba gustong sumama sa amin? Tanong ng hari. Tahimik na napatingin si Lando sa bahay nina Ruben at Celia. Mula roon ay tanaw niya ang liwanag ng kanilang lampara. Naririnig din niya ang mahinang tawanan ng mga batang naglalaro sa labas. Bahagya siyang ngumiti. Dito po ang tahanan ko. Tahimik na tumango ang hari. At iyon ang pinili ng puso mo. Maya-maya ay unti-unti na itong naglaho sa dilim ng kagubatan. Naiwan si Lando na mag-isang nakatanaw sa malawak na bukirin. Ngunit hindi na siya nalulungkot. Dahil sa wakas ay alam na niya kung sino siya. Hindi lamang isang tikbalang. Hindi lamang isang nilalang ng kagubatan. Kundi isang batang natutong magmahal, magpatawad, at magtanggol sa mga taong itinuring niyang pamilya. Lumipas pa ang maraming taon at naging alamat sa buong lalawigan ang kwento tungkol sa batang tikbalang na pinalaki ng mga magsasaka. May ilan mang hindi naniwala na natili sa puso ng mga taga-baryo ang aral na iniwan ng kanyang kwento, na ang tunay na pagkatao ay hindi nasusukat sa anyo, at ang pusong marunong magmahal ay kayang baguhin maging ang pinakamalalim na galit. Wakas.